Ito mga kababayan, yung nakakabahalang balita ngayon. Ang sabi po ni Senator Amy Marcos, 25 areas dito po sa ating bansa ang possible target na ng China. Yung China hypersonic missile attack dahil daw sa mga EDCA sites. Ito ngayon, yan po yung balita ngayon mga kababayan sa Philippine Daily Inquirer. 25 areas in Philippine possible targets of China hypersonic missile attack. Sabi po ni Senator Amy Marcos, so paano na niya yan, Mr. Maravillas, anong gagawin natin? Ang sabi po, mga kababayan, ito'y dahil sa mga EDCA sites na nilagay ng Amerika dito sa ating bansa. Yan na niya, Mr. Maravillas, yung gagawin natin yan. Yung presidente po ng Pilipinas, kapatid ni Amy Marcos. Yung kanyang kapatid, ay siyang nag-authorize ng mga additional EDCA sites as a-deterrence po. Ewan ko kay Senator Amy Marcos kung bakit kailangan niyang ilabas ito sa media imbes na kausapin muna niya yung kanyang kapatid. Kahapon nakita ko po magkasama sila with our president, lahat ng members ng family, kasi po birthday ni dating first lady, yung nanay nila Imelda Romualdez Marcos. Hindi ba niya kinausap yung kanyang kapatid na presidente? Imbes na ilabas niya yung balita sa mainstream media na pwedeng ikabahala ng ating mga mamamayang Pilipino. O di ngayon, pagpipiestahan ito ng mga DDS vloggers. Yun pa naman mga kababayan ng linya ng mga DDS vloggers at mga pro-China. Yun ang linya ng propaganda. Takutin yung mga mamamayang Pilipino na yung ating Pangulong Bongbong Marcos kinakaladkad sa gira ang Pilipinas. Di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, hindi na maintindihan kung ano ang nasa isip ngayon ni Super Ate. Ngayon po si Super Ate, ito yung ating Pangulo. Ito yung ating dating First Lady, Imelda Romualdez Marcos. Magkakasama sila. Sabi diyan, complete attendance. Happy birthday, Madam Meldy. Hindi ba niya ginausap tungkol dito sa sinasabi niyang yung Pilipinas daw, target na ng China? China reportedly planning to use hypersonic missiles versus EDCA sites, sabi ng Politico News. Yan po yung balita dito. Dito tayo sa kwento ng Inquirer. So sabi niya, sabi dito, Senator Amy Marcos warned that 25 areas in the country could be targets of possible Chinese hypersonic missile attacks due to the increase in Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites in the brewing tensions in the West Philippine Sea. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas, anong masasabi mo dyan? Ang masasabi ko, ako, Bible believer po ako. Sabi po sa Proverbs 21:31, the horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Sa King James, mga kababayan, version, mas maganda. Sabi diyan, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Naniwala kayo, kahit anong paganda na gawin ng tao, pati yung China, maganda pa sila. At tayo siyempre maganda din. Ang mag-determine ng victory at safety ng bawat isa sa atin ay yung ating Panginoon po. Kaya kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon. Tama po? Yung China nga ngayon, mga kababayan, tinatamaan na ng matinding pagbaha. Kung doon sa araw, kung saan plano nilang paliparin yung kanilang hypersonic missiles against us, against dito sa mga EDCA sites natin, biglang bumuka yung daga sa China. Ay, daga? Yung lupa pala. Biglang bumuka yung lupa sa China.
Nilamon ng lupa si Xi Jinping. O, di tapos na. Tapos agad yung laban. Diba? Huwag kayong mag-alala. Do not be troubled, mga kababayan ko. Una po, itong kwento po ni Senator Amy Marcos, hindi man masyado verified. Hindi ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Sinabi nga kung sino yung source niya, baka si Digong man lang yung source niya. Di ba? Kasi close siya kay dating Pangulong Digong. Ikaw na niya magsabi, kasi Marcos ka, paniwalaan ka ng mga mamamayang Pilipino. Kasi niya kami, hindi naman. Di ba? Ngayon, kung ano yung motibo ni Senator Amy Marcos sa pagsasalita nito in public, that will cause, a fear sa ating mga kababayan, yun ang siya lang ang nakakaalam po. Pero nilabas na ito ng mainstream, ikwento na rin natin po. So sabi ng Senadora, that among the 25 areas anya are the Ilocos region, yung lugar niya, a frequent site of war games between Manila and Washington, as well as Batanes and Subic in Zambales, where she said the country's new missiles had been installed. Pinosisyonan na rin kasi natin yung ating mga biniling BrahMos missiles sa India. That is for our defense. O ngayon, kung magpalipad sila ng missiles, di palipad din tayo. Ganun lang po ya. Iyan niya, Mr. Maravillas. Wala man tayong Iron Dome tulad ng sa Israel. Di kausapin natin yung Israel po, kaibigan natin yung Israel, kung paano tayo makabili din ng ganong uri ng technology. Iron Dome po, kahit pinapaliparan po ng napakaraming missiles ng Iran, 99% po na destroyed. Hindi na po umaabot sa lupa. Nasa
atmosphere pa lang po, sabog na agad. Ang galing ng technology ng Israel. So ano pang iniintay natin? Lagay din tayo, position din tayo ng Iron Dome dito sa ating lugar. Paano niya, Mr. Maravillas, yung pambili niya? Utang tayo para makakuha tayo ng ganung technology. But anyway, ito'y kwento man lang po. Kwento pa man lang po. Kung gaano katotoo itong kwento ni Senator Amy Marcos, siya lang po ang nakakaalam. Pero sabi ng Armed Forces, kakausapin daw nila si Senator Amy Marcos. Ayan, sabi dito, As to comment on Marcos' claims, Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla said the military takes such concerns seriously, anya. We are ready, anya, to coordinate with Senator Marcos to obtain details and take appropriate actions to ensure our nation's security, sabi po ni Padilla. Kasi dumiritso si Senator Amy Marcos. Imbis kausapin muna niya yung kanyang kapatid, presidente yung kanyang kapatid, Commander-in-Chief, imbes na i-release yung balita po in public, yung information na hawak niya, inireveal niya kaagad sa publiko, di siyempre, maalarma yung ating mga kababayan, di natin alam kung anong motibo ni. O di ba? Hindi natin alam kung anong motibo ni Senator Amy na inuna pa niya yung pag-reveal sa public kaysa sa kanyang kapatid o sa Armed Forces. O nga naman niya, Mr. Maravillas. Di ba? Ang mga ganitong information po, dapat hindi na pinag-uusapan sa public yung mga security preparations po. Kasi magkukos pa siya ng panic. Tama? Di ba kita niya, Mr. Maravillas, parang relax ka lang. Hindi ko man kasi po masyado siniseryoso yung mga pronouncement ni Super Ate. Marami na siyang mga sinabi po na kung ano-ano, parang kwento-kwento lang. Sabi dito sa balita, Inquirer.net on Wednesday contacted Marcos to seek more details, but the senator has yet to respond as of this posting. Kasi yung kwentong ito, pinost lang niya po sa Facebook page niya. Sabi niya, dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Ang plano ay yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila, Marcos said in a video posted on her Facebook page. Talaga niya, Mr. Maravillas, kaduda-duda. Bakit kailangan gumawa siya ng video? Pagkatapos, ipopost niya sa Facebook page, pinpublish niya, imbes na yung ganito kaseryosong information, ibigay niya sa military, o kung hindi, yung kapatid nga niya, presidente. Tama ka na, Mr. Maravillas. Bakit ganon yung naging aksyon? Di kaya, Mr. Maravillas, pwedeng matawag natin itong irresponsible action? Pwede. This is irresponsible action by the senator na sa kanyang post, siyempre senadora siya Maaalarma po yung ating mga mamamayan. Imagine, target na po tayo ng supersonic, hypersonic missiles ng China. Ito yung sabi niya. Sa pagbabasa natin, may mga missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Kakatakot nga Ano ba yan? 25 Hindi biro yun. Marcos is referring to the state-of-the-art supersonic cruise missiles acquired by the Philippines from the Indo-Russian defense contractor BrahMos Aerospace. The missiles, which could be launched from submarine ships, planes, or land platforms, already arrived in the country in April. Itong BrahMos po, yung binili natin sa India, bilang parte po ito ng modernization ng ating armed forces. With a range of 290 to 400 kilometers, BrahMos are medium-range supersonic missiles that travel at 2.8 or about 3 times faster than the speed of sound. In addition to this, the senator also noted that the Philippines has no Iron Dome that could thwart such strikes.
Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninenervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa, yung tinatawag na Iron Dome, yung hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kayang pumasok, ganyan daw kadali, durug daw. Ano bang klase yun? The Senator further stated, di ba nakakaalarma yung ginawa ng ating senadora na kapatid pa naman ng ating Pangulong Bongbong? Para niya Mr. Maravillas, yung si Amy Marcos na yung nananakot sa atin. Para nang si Digong, ganyan ang sinasabi po. Yung linya po ng propaganda ng mga pro-China, yun na rin yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Sabi dyan, aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Nagbigay tayo ng 70 na base militar. Sa pakiwari nila, yung EDCA sites, talagang mainit ang ulo nila, sabi ni Amy Marcos. Pero sabi dyan, contrary to this claim, there are only 9 identified EDCA sites in the country to date. Na-fact check po ng Inquirer. Siya man lang, Senator Amy, siya man lang, sumubra. Ginawa mo ng 17, dapat niya siguro Mr. Maravillas, imbestigahan ito ng Senado. Tama siguro, kailangan imbestigahan si Senator Amy ng Senado para yung claim niya dito sa video niya, ipaliwanag kasi it will cause panic sa ating mga mamamayang Filipino. In April 2023, President Ferdinand Bongbong Marcos allowed the United States access to 4 more Philippine military bases under EDCA, which permitted Washington to store equipment and station troops there. 2 of the newly approved EDCA sites are located in Cagayan, which is relatively near Taiwan, a self-ruled island regarded by China as a renegade province subject to reunification. This new EDCA sites irked Beijing, kinagalit ng China, which stressed that the agreement was made so that Washington could encircle and contain China. This claim, which China said would drag the Philippines into the Taiwan question, was rejected by Manila. Balang ganun po, yun ang propaganda ng China. Gusto kasi po ng China, may nang bansa lang tayo para kaya-kayahin po tayo. Tulad ng ginagawa ngayon, nanindigan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, hindi magkasundo yung ating Pangulo with the foreign policy kontra yung kanyang kapatid na senadora. So anyway, yung armed forces po, handa daw sila na mag-coordinate with Senator Marcos para kunin yung detalye and take appropriate actions to ensure our nation's security. Kasi hindi man sinasabi ni Senator Amy Marcos saan niya nakita, saan niya nakuha yung information na yung mga hypersonic missiles ng China nakatutok na sa atin. Di ikaw niya, Mr. Maravillas, naniwala ka? Sabi po ng mga military experts, si Senator Amy Marcos, hindi man po military expert. Doon tayo sa may malawak na kaalaman po sa military strategy. Di ba, doon sa isang video natin kagabi, na topic na natin ito, ang China po, hindi pa handa na makipagbakbakan. Yan ang sabi dyan, no? This was published December 29, 2023. Sabi ng dating NATO commander, ang China daw won't be ready for a war with the US for about 10 years. Wala pa po silang kakayahan. Yan ang sabi po ni retired US Navy Admiral James Stavridis. China niya is not ready to fight the US in the next 10 years. Sabi niya, if we ended up in a war with China, it won't be just the US and China. Sabi niya, the US allies niya such as Japan, South Korea would come to their aid if war breaks out. At kasama po tayo doon.
other than Japan. Kasi katratado tayo, may mutual defense treaty tayo with America. Kung sino man yung kalaban ng Amerika, an attack to one is an attack to both. Mutual defense treaty natin. So pasok tayo sa gira. Hindi yun igugustuhin po ng China. Kasi imagine, America plus Japan plus South Korea plus the Philippines plus Australia plus India and the NATO countries. Gugustuhin mo yan ng China? It will be World War III. Hindi po ready ang China na pumasok sa World War III. Matutunaw po sila. Bakit po? Sabi ko po sa inyo, ang nuclear warheads ng Amerika, 5,500. Ang China, just less than 500. So 1,000 nuclear warheads ang bitawan ng Amerika sa China po. Wala nang matitira sa China. Wala ng Chinese. Gugustuhin ba nila na ma-delete yung kanilang lahi sa mundo? Of course, hindi nila nanaisin yun, mga kababayan. Malayo itong sinasabi po ni sinasabi ni Senator Amy Marcos na target tayo. Pag tinarget tayo po ng China, that is a declaration of war. Yung Taiwan nga po, mga kababayan, hindi niya kayang i-invade. Napakaliit na bansa. Yung province nga lang yung treatment nila. 49 years na po ang lumipas. 49 years. 1949 po pala. 75 years na po ang lumipas. Taiwan pa rin siya. Hindi man po pinapasok ng China. Hindi siya mapasok kasi alam niyang lalaban ng patayan. Yung maliit na Taiwan po, hindi kayang pasukin ng China. Tayo pa, katratado natin yung Amerika with Japan and South Korea in the allied forces on our side. Naniwala kayo sa propaganda ng China na kaya tayong lusubin, targetin tayo ng hypersonic tulad ng sinasabi ni Amy Marcos? Ano tingin ninyo? Alin yung credible po? Yung statement ni Amy Marcos na posible tayong targetin na tayo, nakaumang na sa atin? O itong sabi ng isang NATO commander, former NATO commander po. Hindi niya kaya, hindi pa niya kaya in 10 years. Yan sabi niya dyan, China won't be able to fight the US if war were to break out within the next decade, said a former NATO Supreme Allied Commander. China, anya, in my estimation, will not be ready to take on the US in a very mature way for about 10 years. Stavridis had served as NATO chief from 2009 to 2013 before taking the helm of NATO. He was the commander of the US Southern Command from 2006 to 2009, overseeing military operations in Latin America. Stavridis gave his assessment of China's military capabilities when host Michael Medved asked if a US-China war would break out before 2034. Even though China is building a massive fleet, even though they are acting very aggressively, they are not ready yet to line up all that they need to take on the US Pacific Fleet. Madaling sabi, hindi pa niya kaya, mga kababayan. Walang combat experience po yung military ng China, hindi tulad ng Amerika. Kaya sige lang ang panakot. Report po ng The Economist. The Economist. Sabi diyan, Xi Jinping worries that China's troops are not ready to fight. Sabi diyan, the last time Chinese troops were caught in a major firefight, they learned a painful lesson. A PLA unit was in South Sudan in 2016 on UN peacekeeping duty, tasked with protecting 2 camps of civilians. When rebels in government forces clashed, the camps came under fire. As the Chinese troops took refuge, a rocket-propelled grenade hit one of their vehicles, killing 2 of them. Back home, China's government portrayed the tragedy as evidence that the country was emerging as a great world power, ready to shoulder weighty responsibilities. But to the People's Liberation Army's commanders, the episode was a debacle that exposed one of the greatest vulnerabilities, an almost complete lack of combat experience.
Kaya ang ginagamit po nila, intimidation, pananakot, propaganda. Nagamit yata si Senator Amy Marcos sa propaganda ng China. Kaya dapat talaga tanungin si Senator Amy Marcos ng ating armed forces. Sino nagsabi niyan? Saan galing? Ano yung source po ninyo, Madam Senator, na target na tayo ng hypersonic missiles ng China? Di ba? Relax lang po ha. Do not be troubled, sabi sa Bible po. Ayan man lang, mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.